still in chapter 12, but now in verses 35 to 48. Luke 12, verses 35 to 48. Church, hear the word of God. Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will dress himself for service and have them reclined at table, and he will come and serve them. If he comes in the second watch or in the third, and he finds them awake, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Peter said, Lord, are you telling this parable for us or for all? And the Lord said, Who then is the faithful and wise manager whom his master will set over his household to give them their portion of food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. But if that servant says to himself, My master is delayed in coming, and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. And that servant who knew his master's will, but did not get ready or act according to his will receive a severe beating. But the one who did not know and did what deserved a beating will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Malaki po yung kahalagahan ng pagmamatsyag sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa totoo lang, lagi po, parang almost natural na po sa atin yung lagi tayong on watch. Pagkagising sa umaga, saan kayo on watch? Ay, late na ako? Or, oy, may nag-message sa akin? Oy, may update dito. It seems na parang lagi tayong on watch. Right? But probably in the wrong things. Halos nakasalalay rito ang ating buhay, yung kahalagahan ng pagmamatsyag. Isipin po natin ito. Kung ang ating mga sundalo ay hindi magiging handa sa digmaan, madali tayong tatalunin ng ating mga kaaway at tuluyang sisirain. Right? Actually, an airplane about to getting near the Twin Towers, they didn't know na yun pala ay terrorist attack na sa New York. Nung 9/11 na tinatawag. The Pearl Harbor event, na yung Japanese ay hindi alam ng mga Amerikano na sila yung base sa Hawaii ay aatakihin, tinawag sila ng sleeping giant. Nahuli na yung lahat. Kung ang mga nagmamaneho sa kalye ay hindi aktibong nakatingin sa kanilang dinadaanan, hindi lang buhay nila ang nakasalalay, kundi pati ang buhay ng iba kung sila ay may sakay. A bus driver
kung hindi man nakatingin sa dinadaanan, is drunk, what will happen? Right? Maraming buhay ang mawawala, posible. Because yung driving niya ay hindi magiging maayos. Hindi siya on watch or active in driving. Ang pagbabaliwala ng mga weather specialist sa mga paparating na bagyo ay kikitil ng maraming buhay. Ang pagbabaliwala nila. It's just like a rain. After all, nung paparating na yung bagyo, sobrang lakas pala. Hindi nila mineasure yung pressure nito, yung laki nito. Hindi nagbigay ng warning. After all, biglang meron pang tawag sa kung hindi tsunami, ano nga po yung tawag doon? Storm surge. Like nung, ano nga ba yun? Ondoy, hindi. Yolanda. Kahit kung ang mga health specialist ay magpapabaya sa mga sakit na kumakalat sa isang lugar o sa isang bansa, ay magdudulot ng malawakang pagkamatay. Of course, the world itself ay hindi alam na yung COVID-19 ay ganun pala. Hindi naman kailangan mag-protect, hindi naman kailangan gawin to. Until naging pandemic na nga po. Ayan. Lalo't higit kung ang mga nagpapakilala na sila ay Kristiyano, professing Christians, at ang mga nangunguna sa kanila, leaders ng mga disciples, ay magpapabaya sa kanilang tungkulin na maging tapat sa Diyos at sa kanyang kalooban, sila ay may haharaping matinding hatol sa ating Diyos na banal. Yun po ang sinasabi dito. Lalo't higit kung magpapabaya ang mga Kristiyano. Especially, actually, one also is the leaders. Kaya base sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na the Master's Call to Watchfulness. The Master's Call to Watchfulness. Nakasentro ang sermong ito sa mensaheng Jesus is calling His servants to be watchful for His return because it will have serious consequences. Jesus is calling His servants to be watchful for His return because it will have serious consequences. Sa Tagalog, si Jesus ay nananawagan sa kanyang mga lingkod na maging mapagmatsyag sa kanyang pagbabalik dahil ito ay may seryosong kahihinatnan. Ayan po. Nabigyang diin dito, or nabigyang diin ito sa dalawang realidad sa teksto. Una, in verses 35 to 40, the Master calls for serious watchfulness on His return. Yan po. Hindi lang po ito sinasabi ni Jesus, pero this is really what's happening. The Master, or actually He's telling it to them, of course, the Master calls for serious watchfulness on His return. Second, in verses 41 to 48, the Master calls for serious faithfulness in doing His will. The Master calls for serious faithfulness in doing His will. We know yung capital M na yan, Jesus Himself, and He is yung sinasabing Master din po dito sa parable, lumalabas ay siya po mismo yun. Now, una, in verses 35 to 40, the Master calls for serious watchfulness on His return. Sinasabi po na ito pong teksto natin ay hindi maikakailang kaduktong po ito ng buong katuruan ni Jesus. Especially of course, yung nagtanong yung isang tao na gustong makuha yung kanyang yaman, sinundan last Sunday ng do not be anxious. At ito po ay calling for watchfulness, let's say. Sinasabi po na, actually meron pang susunod yon next week. Mahaba-haba po actually yung parang series na sinabi dito ni Jesus.
Although ito pong parting ito, na teksto natin and yung last Sunday ay sinasabing magkaduksong po ito. Wala daw pong matetrace na break, kumbaga. Na parang parehas yung nito yung consistent ito sa pag-aaral ng mga scholars. Kaya maganda po yung bagamat magkaiba sila ng paksa, 'di ba? Do not be anxious and all of a sudden you must be ready. Right? Pero magkaduksong po ito kaya sinabi ni Craig Keener, maganda po yung sinabi niya, in context, doon po sa last Sunday, yung verses 22 to 34, in context, this passage suggests that only those who travel lightly will be prepared. Those who travel lightly will be prepared. Now, baka hindi po agad natin nakuha yun. Lumalabas po kasi na do not be anxious on these things. Okay? Because the Father is pleased to you to give His kingdom. So don't be like the nations who go after these things. Na gusto nilang maglikom ng maraming ari-arian to the point na hindi nila alam na merong nakahanda para sa kanila, yung kaharian ng Diyos. Now, those who are set towards the kingdom of God, who live sufficiently in their lives, ay lumalabas, sila ang tinuturing na talagang magiging handa sa Diyos. Because nananatili silang nakafocus sa kaharian ng Diyos. Yun yung preparation na sinasabi po dito. Lumalabas na sa halip na nakatuon ang kasiyahan ng mga disipulo ng Diyos at sa kanyang kaharian, sa halip na yon, ang mga karaniwang bagay sa mundo ang nagiging saysay ng kanilang buhay hanggang tuluyang hindi sila maging handang sumalubong sa pagbabalik ni Jesus. Ibig pong sabihin, kung patuloy na nakatuon ang mga disipulo ni Jesus, hindi sa kaharian niya, kundi sa mga bagay sa mundo, yun ang magkukos sa kanila ng hindi pagiging handa sa kanyang pagbabalik. Sa unang parte ng ating teksto, sabi sa verses 35 to 36, stay dressed for action and keep your lamps burning. And be like men who are watching for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Yung sinabi po na stay dressed for action, if you have your ESV, makikita niyo po doon may footnote. Kasi meron pong literal na, ang literal po na sinasabi ng Greek, ay let your loins stay girded. Let your loins stay girded. Pero kasabihan po yun na ang ibig sabihin stay dressed for action or be prepared. Yung parang yung belt, stay dressed for action. Ganyan po yung sinasabi. Ibig sabihin ni Jesus, sa kanyang pagsasalarawan ay ang aktibong paghahanda, pagiging handa sa kanyang panunumbalik bilang ating Panginoon. Yung parang lagi kang namumuhay na handa ka, in any moment, handa kang salubungin ang Diyos or si Jesus sa iyong pamumuhay, klase ng pamumuhay. Ang sino mang tunay na naghihintay sa napakahalagang panauhin, sino man po iyon, especially for example, president, who will come to your place, your boss, or sino man, ay mananatiling may angkop na kasuotan at may sapat na ilawan na pangmatagalan. Ibig sabihin, kung alam mo na paparating itong mahalagang panauhin, especially dito sa parable, their master, lumalabas na ito po yung mga tao na laging mananatiling angkop yung kanilang kasuotan. And at the same time, hindi sila magsisindi lamang ng ilaw. Mamaya andyan na yan. Hindi ko na kailangan ng langis. O kaya petrolyo para mapanatili itong ilaw na to.
Ibig sabihin, lumalabas po dito, while they are stay dressed for actions, to keep their lamps burning while they are waiting for their master, marami po silang mga reserves. So yun yung pagiging prepared, na hindi ka mananatiling namumuhay ka lamang nang wala kang reserba para ikaw ay magpatuloy, let's say, sa Diyos. Kung hindi mo rin iniintindi kung paano ka mananatili magpapatuloy sa Diyos, yung mga bagay na kailangan mong gawin. Perpektong nakuha ng larawang ito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging handa. In that picture, that what it means to be prepared. Inaasahan na ang isang disipulo na aktibong naghihintay ay maging isang lingkod na hindi na kailangang sabihan pa. I love this comment also from Turner, one scholar, na sila daw po ay dapat mga tao na hindi na kailangang sabihan pa para gawin yung isang bagay. How I love sana yung mga kids natin ganun, ano? Or sino man, na pag, oy, gawin mo to, okay po. O pagbalik mo, ginawa talaga, ano? Pero hindi po ganun. For the disciples, sinasabi po na dapat ganun, tayo ay hindi na kailangang sabihan pa para gawin yung isang bagay. We have that kind of initiative. We are also active or actively really being or preparing for Jesus. Such disciples ang hinahanap ng Panginoon talaga. Pero ang sumunod na sinabi rito ni Jesus ay isang hindi pangkaraniwang tugon na taliwas sa kanilang kultura. Yun po yung pauna nating sasabihin. Kasi look, tingnan po ninyo yung verse 37 to 38. So sabi nga po, stay dressed, para pagdating, you may be able to open the door. Pag nangyari yun, verse 37, blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. Yes, if he comes in the second watch or in the third, and he finds them awake, blessed are those servants. Una, muna sa verse 38, then pabalik tayo. Yung second and third watch, lumalabas po, middle of the night po ito. Yung third, hanggang sa talagang mag-aalas 6 na po yan. Imagine yung attentiveness ng mga servants na ito na talagang on watch sila sa pagdating ng master. Pero sinasabi, pag naabutan daw po ng master ang mga servants niya na awake, ano ang gagawin? He will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. The master will become the servant of these servants. The servants will become the master in that case dahil pagsisilbihan daw po ng master yung servants niya. Kaya sabi po ni Kenneth Bailey, ito magaling pong itong pag-aaral niya because he is familiar in the ancient Near East. For a master in the Middle East, to serve his own servants is unheard of. Walang klaseng master na gagawa nun sa kanyang servants. Kaya itong sinasabi ni Jesus, parang pwedeng maging palaisipan sa kanila to na posible ba yun? Or ganun ba yung talagang mangyayari? Yes. If you're awake, waiting for my return, you are blessed because I will serve you in return. Yun po ang lumalabas po dito. Pero ang masasabi po natin dito, ito ay patuloy na kapahayagan ng kadakilaan ng Diyos na bagamat siya ay soberano at nakatataas, siya rin ay Diyos na may kababaang loob na walang makakapantay. Especially, let's say, Jesus dressing himself like a servant to wash the feet of the disciples. Hindi matanggap ni Pedro yun. Pero nung sabi niya, no, I should wash you. If I will not wash you, you have no part in me. Okay,
Linisin mo lang, hindi lang yung paa ko, kundi naging arrogante naman ang dating ni Pedro after all. Pero this is also a revelation of the Lordship of Jesus Christ. That though He is that transcendent, kumbaga, He is able to get low to serve us. Actually, mas lalo pa nilang ma-appreciate ito sa kanyang pagkamatay sa krus. Lalo na sa kanyang pagbabalik mismo, yung feast na tinatawag. Hanggang sa pagbabalik ni Jesus, patuloy na maihahayag ang kanyang kababaang loob bilang lingkod sa nakahandang dakilang salo-salo sa hinaharap, kahit siya ang Panginoon ng lahat. Ayan po. Dagdag pa rito, may importanteng pinahayag rin si Jesus in verses 39 to 40. But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Pinupunto po dito ni Jesus in the parable na yung master daw po, knowing if the master of the house had known at what hour the thief was coming, hindi daw po siya alis ng bahay. Mananatili siya nandoon because pwedeng may mangyari anytime. Ganun din daw po ang pagiging handa na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, dahil hindi din daw po alam ng mga disipulo kung kailan darating ang master. Consistent po yun siyempre dun sa mga nauna na, yung third watch or second watch or third watch, sinasabi. Dito pinagtibay ni Jesus ang kaseryosohan ng tawag ng mga disipulo na maging handa sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pagbabalik. Tulad ng pagiging handa sa mga sitwasyong ayaw nating mangyari. Ang pinupunto din po kasi dito, meron din pong parating na mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Especially, for example, these disciples will face persecution. These disciples will face tribulation. Pero parte yun ng pagdating ni Jesus. So kung hindi handa ang mga disipulo, yun po yung pinupunto ni Jesus. Tulad ng pagiging handa sa mga sitwasyong ayaw nating mangyari na hindi natin kayang matukoy kung kailan magaganap, inaasahan rin ang mga disipulo ni Jesus na maging handa sa kanyang sorpresang pagbabalik. Kaya sa atin po din, kasama ng mga, siyempre kausap ni Jesus ng mga disipulo, hindi man magiging kaaya-aya ang pagdating muli ni Jesus sa mga personal nating sitwasyon, personal na sitwasyon ng mga disipulo, maggagawa pa ring paghandaan ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng patuloy na pagtuon ng tunay na pag-asa sa Diyos. Ibig pong sabihin, hindi po natin maihahanda to the point or in a sense na as if everything is covered. Kung ano man yung mangyari, you figured everything out. Pero you can never be prepared in that case. The only thing that we can be prepared, kasi pwede pong ma-disappoint tayo at some point. We can only be prepared na pag nangyari yung mga hindi inaasahang bagay, ikaw ay confident na ang tunay na pag-asa mo ay hindi dito sa bagay na ito, kundi sa Diyos. Kaya yung pagiging handa ay lagi kang nakatuon sa pangako ng Diyos talaga. Yung tunay na pag-asa na sinasabi niya. The hope of glory. Kaya ang tanong po natin dito, bilang disipulo, gaano ka aktibong nakahanda sa pagbabalik ni Jesus? Gaano kahalaga sa iyo si Jesus bilang iyong Panginoon? Do you really recognize Him as your Lord? As your Master? Who is calling us even today to stay dressed for action, to keep your lamps burning?
Do you recognize His calling to be ready? Do you really value Him as your Lord? Kay Jesus ba patuloy nakatuon ang iyong buhay? Now, second, continuing the next set of verses, we call it the Master calls for serious faithfulness in doing His will. Ang pwede ko mong masabi dito, yung faithfulness na word can be interchangeable sa watchfulness. Na parang yung faithfulness can also be watchfulness, na lagi ka lang tapat na gawin yung nararapat gawin. That's being watchful also. Sa pangalawang bahagi ng teksto, tinukoy ni Jesus ang mas inaasahan sa kanyang pagbalik. Nabigyan ang punto ko po dito kung sino yung mga ito. Nabigyang pansin ito kasama ng iba pang importanteng katotohanan sa pamamagitan ng pagtatanong ni Jesus. I think, sino ba nagsabi nun? Si Fred Craddock, sabi niya, yung question daw ni Peter, nag-launch ng maraming katuruan para kay Jesus. Nung tinanong ni Pedro ito, yung mga sumunod na mga katuruan ni Jesus, ay nasabi ni Jesus dahil sa tanong ni Pedro. Now, in verses 41, una, sabi ni Pedro, Peter said, Lord, are you telling this parable for us or for all? Sagot ni Jesus, verse 42, and the Lord said, who then is the faithful and wise manager whom his master will set over his household to give them their portion of food at the proper time? Ayan. Now, sa isang banda, kung titignan po ninyo din, ginamit dito yung faithful and wise manager over his household. Kaya ang masasabi po natin dito, kaya yung ibang mga yung iba, ang tingin po nila, these are the leaders of the disciples. Na meron po silang partikular na tungkulin na kailangan nilang gampanan para sa mga hinahawakan nilang disipulo. So, kayo na po maglagay kung ano-ano po yung pwedeng mga taong iyon. Sino yung mga taong iyon? Sa isang banda, yes, masasabing tinutukoy ni Jesus dito ay ang mga tinuturing na katiwala na mga nangunguna sa mga disipulo. The household of faith. Sila ang mga inaasahang maging tapat sa lahat ng iniatas na tungkulin para pangalagaan ang buong sambahayan ng mga mananampalataya. Sa kabilang banda, on the other hand, ito rin ay pagtukoy sa responsibilidad ng buong mananampalataya na gawin din ang nararapat na tungkulin para mapanatiling tapat ang buong kawan ni Jesus. Ang interpretation ko lang po dito is like, yes, hindi lang tayo nakafocus sa local church natin. May responsibility rin tayo kahit papano at in some sense na intindihin din yung nangyayari sa isang iglesia. Kaya parang we are preparing at large na hindi lang nakafocus sa isa. Ayan po. Sa mga sumunod na sinabi ni Jesus, nagbigay siya ng mas mabigat at seryosong babala patungkol sa katapatan sa kanyang kalooban. Akala natin, una, pag ako ay ready, naabutan niya akong wini-welcome siya, ready or dressed for action, prepared everything, he will come and serve me pala. Pero pag hindi, ito po yung mangyayari na lumalabas. Sabi sa verse 43 hanggang 47, Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. But if that servant says to himself, My master is delayed in coming,
and begins to beat the male and female servants, to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. Grabe pong si Jesus nagsasalita dito. And that servant who knew his master's will, alam niya yung kalooban ng kanyang master, but did not get ready or act according to his will, hindi ginawa yun, will receive a severe beating. Well, I think it's not, ang focus po dito hindi yung nagpaparusa, kung ano yung deserve nung pinaparusahan. Kasi ganun kaseryoso yung will ng Panginoon eh. Kumbaga nakadepende po yung kaparusahan na yon sa bigat ng responsibilidad at yung ginawa ng mga servants sa responsibilidad na yun. Dito mas lalong nagkaroon ng kaseryosohan. I can never describe further how serious this is. Lalong nagkaroon ng kaseryosohan ang tungkulin na iniatas ni Jesus sa kanyang mga katiwalang lingkod. Binibigyang pansin dito ang kahihinatnan ng mga magpapabaya sa responsibilidad na pangalagaan ang buong sambahayan. I think consistent po ito sa Luke. Kasi later on, meron din pong mga parables, especially yung parable of the rich. Sorry. Yung kay Lazarus. Ano bang tawag sa parable na yun? Yeah, so basta si Lazarus, yung napunta sa napunta sa heaven, and then yung rich man napunta sa hell. At sinasabi ng rich man na magpadala ng mensahero para hindi rin mapunta dito kung nasaan daw siya, sa Hades, let's say, yung mga kamag-anak niya. Lumalabas na hindi siya takot sa kahihinatnan ng kanyang mga kaibigan, kapamilya, natatakot siya sa mas lalong mangyayari sa kanya. Kasi lumalabas, siya yung nagpabaya doon sa kanyang mga pamilya. Kasi sumunod nun, mas matindi, kumbaga, kung sino man yung mga nag-cause sa mga young ones na ito, na mga pariwara, much better, ang dapat mangyari sa kanya ay talian ng malaking bato at ihulog. Kumbaga, mas malaki yung punishment ng mga nag-cause sa mga tao na magkasala. Hirapan akong i-describe, pero that's how it is. Mas malaki yung punishment ng mga taong nag-cause sa mga taong kasala. So, ito po yung lumalabas na kaseryosohan ng mga taong magpapabaya sa sambahayan. Ito rin ay dulot ng kawalan ng pagpapahalaga sa pagiging handa kay Jesus. They're playing around. When kaala nila nag-delayed lang yung master. They're not taking it seriously. At sa pagdating ni Jesus, sila ay tunay na masusurpresa sa pagdating ni Jesus dahil sa kawalan nila ng paghahanda sa sandaling hindi nila inaasahan. At sa pagdating ni Jesus, kaya in every moment, wala pong chance na maglaro ang bawat isa, kumbaga. Because anytime, hindi mo alam, pwedeng may mangyari. At sa pagdating ni Jesus, sila ay haharap, again, sa matinding kaparusahan. Cut him in pieces. I don't know how to picture that. Pero sabi ni Jesus sa huli, the last verses, 47 to 48, and that servant who knew his master's will, but did not get ready or act according to his will, yes, will receive a severe beating. But the one who did not know and did what deserve a beating
will receive a light beating. Okay? Everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Kaya sabi ni Tony Parker, tama ba? Great power. Yun nga ba yung sinasabi dito? Pero dito, great understanding of the will of God, but you didn't do it, comes greater consequences. Right? Pero kaya meron pong for those na hindi naman alam yon, will only receive light beating lumalabas. Ayan po. Masasabing ang kaparusahan ng Diyos, eto no, yes, I think this is how we can somehow confidently say ang ibig sabihin nito. Ang kaparusahan ng Diyos ay nakabase sa nakaaalam ng kanyang kalooban at sa pagiging matapat sa tungkulin nito. Ibig sabihin, lumalabas lamang na ang kaparusahan ng Diyos, yung measure ng kaparusahan ng Diyos ay nakadepende sa pagiging matapat mo sa kalooban ng Diyos na alam mong dapat ginagawa mo. Kung hindi mo yan ginagawa at alam mo yon, dun mame-measure yung punishment. I hope I'm correct. Pero kung ano man ang pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa, ano man yung mga pinagkatiwala ng Diyos, ikaw man ay nagsisilbi sa ganitong aspeto o ang isa ay parang tila mas malaking tungkulin, ano man ang ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa, nangangahulugan lamang na tayo ay inaasahang maging tapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa atin. Lalo na't sa kaseryosohan ng ating Panginoon sa pagsasagawa ng mga ito. The point is, ito lang sa akin, ito yung sa'yo, mas lagot ka. I don't think that's the point. The point is, all of us should be responsible sa mga pinagkatiwala sa atin. Because I believe also na ang Diyos ay hindi kaagad magbibigay ng malaking responsibilidad sa isang tao from the scratch. Kasi merong sinasabi dito sa Biblia, then later I will use it, na pag ikaw ay pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, kaya ka rin niyang pagkatiwalaan sa malaki. So nagsisimula sa maliit. Ayan. Sabi ni N.T. Wright, I love his comment dito, evangelists and teachers, pastors and theologians alike face this responsibility. When the master comes, will they be found busy at their tasks or taking their ease and abusing the household? Ano man yung mga responsibilidad, I think the bottom line is, will they be found busy at their tasks or taking their ease and abusing the household? For me, that's a terrifying thought. Muli, nabigyang diin sa dalawang realidad na sa teksto ang kahalagahan ng pagiging handa natin sa ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Una, in verses 35 to 40, the Master calls for serious watchfulness on His return. Second, in verse 41 to 48, the Master calls for serious faithfulness in doing His will. Yan, bilang aplikasyon. This is what we can say. First, hold in high regard your daily communion with God than anything else. Because I think this is how we can always be prepared. When you face the Lord daily. When you are attentively seeking to be in His presence always. Why? Sabi po ni Pablo sa Ephesians 6:10-13,
and I'm appreciating this more and more. Finally, be strong in the Lord, in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, which is against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Actually, makapangyarihan po itong mga ito. Hindi po natin kalaban yung mga tao mismo. Hindi natin kalaban yung anumang mga bagay na yon. Ang kalaban po natin ay yung mga spiritual forces that are also causing such people, such men, yes, to trouble us. Therefore, take up the whole armor of God. And then in-specify po niya kung ano yung whole armor na yun. That you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. May belt of truth, helmet of salvation, right? Pero the concept is, put on everything that is necessary for you to stand firm, which is everything that God can provide spiritually for you. Actually, prayer nga po yung isa ding focus dito sa huli. Tanging ang Diyos ang ating lakas sa mga araw-araw nating laban. Kaya sa Kanya ka dumipende at huwag kang basta magtiwala sa iyong sarili. Pag ako'y nagtitiwala sa aking sarili, I mean, this is a testimony, I always fail. I'm not saying pag nagtiwala ako sa Diyos, hindi ako nag-fail. But I have that kind of heart being prepared for everything. I need the Lord. So first is, hold in high regard your daily communion. When I say hold in high regard, that also means put value in your daily communion with God. At ang masasabi ko po doon, ka doon sa faithfulness na yon. Pwedeng maging maliit na bagay yon, kasi yung iba sa atin, di naman importante yan, doon na kagad ako sa kailangan kong gawin. But if you are faithful in these little things, the Lord will bless you. I can assure you that. We're not after the blessing, but we're after the pleasure of God. In the little things na faithful tayo. Doon tayo magsimula. Parang masasabi ko rin yan mamaya. Obey Jesus, second, for who He is, and not for your mere duties and obligations. Ito po yung maling approach He will cut me into pieces. He will give a severe beating pag hindi ko ginawa itong mga ito. That's not the motivation. But obey Jesus for who He is. And this is very helpful from John Piper, sabi niya, if Christ is to be glorified in His people, their following must be rooted not mainly in His promised gifts or threatened punishments, but in His glorious person. I hope my son or my sons will not follow me because they're afraid of me. So sanang hindi ganun ang mangyari. They will follow me because of how they truly respect me, how they love me, how they really look up to me. Not because they're afraid of what I can do to them. Obey Jesus for who He is, in His glorious person. Hindi yung kung ano lang yung matatanggap natin sa Kanya. Mas pahalagahan mo ang iyong relasyon kay Jesus na siyang magdudulot ng iyong pagiging matapat sa Kanya kaysa sa pagsasagawa lamang ng iyong mga obligasyon sa Kanya. Because other people are like not prioritizing their relationship with Jesus and just directly going their way sa mga tila responsibilidad nila rin sa Panginoon. Kumbaga parang
the picture of a boss na parang basta gawin mo lang yung trabaho mo, kahit hindi tayo mag-usap, ayos na ang buhay. Kung pwede sana, in a perfect world, these bosses really cares a lot doon sa kanilang mga kasama sa trabaho, kumbaga. May relasyon eh. And so that these people are doing their job, let's say, because ang ganda ng ng appreciation nila dun sa taon na yun, their master. Pangatlo, aim for maturity over childishness. Iba po yung childlike. Magandang quality pa yung childlike eh. Childishness is yung pagiging nagpapakabata ka. Huwag ka nang manatili sa pagiging bata sa pananampalataya. Hindi ka na dapat maging bata pa na kailangan pang paulit-ulitin na sabihan sa mga dapat mong gawin, kundi sikapin mong maging masinop sa lahat ng bagay. Sa lahat. This encompasses spiritual things. Maybe, as a student, as a parent, masasabi ko din ito yan. Magsimula kang maging responsable sa mga maliliit na bagay. Estudyante ka man, do your projects early, let's say, your assignments, take notes, and everything. Manggagawa ka man, do it with all the gifts na binigay sa iyo ng Panginoon. Magulang ka man, anak, o lingkod sa ministeryo, sikapin mong maging responsable sa maliliit na bagay, sino man tayo, hanggang matutunan mong maging responsable sa mga malalaking bagay. Be faithful sa mga maliliit na bagay para dumating ang panahon, mag-mature ka, that you are ready to handle much bigger responsibilities, let's say. Sabi ni Jesus in Matthew 25:21, his master said to him, ito yung parable of the talents, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Natuwa ang Diyos dun sa maliit na bagay na yun, napalago niya eh. He just have to do what the master asks him to do. And the joy of the master, he's sharing it to the servant. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, nangangahulugan kung kaya ka rin niyang pagkatiwalaan sa malalaking bagay. Pero nagsisimula ang lahat sa pagiging matapat kahit sa maliit na responsibilidad. Kung pwede nga po, parang you do not have to aim for too much. Doon pa lang, napiplease na sa iyo ang Panginoon. You do not have in the spotlight para masabing, wow, you're so responsible, huh? Do what is necessary na hindi kailangang makita ng tao. Na ang audience mo lang ang Panginoon. The Lord is pleased to these people. Yun yung totoong kasiyahan. Na ginagawa mo yun para talaga sa Panginoon, hindi para sa anuman. Bilang huling katanungan, kamusta ang iyong katapatan kay Jesus? Anuman yun, anuman iyon. God is calling you to be faithful to Him. Kamusta iyon? Gaano ka nagagalak sa iyong paglilingkod sa iyong mabuting Panginoon na naging tapat din sa iyo simula't sa umpisa? Alalahanin natin patuloy at bigyang kahalagahan ang mensahe sa atin sa umagang ito. Jesus is calling His servants to be watchful for His return because it will have serious
consequences. Tayo po'y manalangin. O Diyos na mabuti, banal, mapagmahal, maawain, mahabagin, Diyos na mapagpakumbaba, Diyos na sa lahat ng ito, masasabi naming dakila. Ikaw ay karapat-dapat papurihan at tunay na sa iyong kadakilaan, ang buong buhay namin ay nararapat na maialay sa inyo, O Diyos. Hinihiling namin na dalhin niyo po kami patuloy sa malalim at matibay na relasyon sa inyo, O Diyos. Kahit po sa aming pang-araw-araw na buhay, mapanatili namin ang pagiging handa. Mapanatili namin na kami po'y tunay na nagnanais sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na ang bawat isa ay madala lamang sa ibang mga pursuits in life. But help us in your grace and in your mercy and in your love toward us. You being our shepherd, may you even discipline us if needed so that we may be faithful to you. May you also bless each one of us so that in our also, O God, in the purity of our hearts to honor you, may we really find joy continually in you, O God, in the further blessings that only you can give. But we simply want to honor you in our lives because you are indeed our Master. We give you praise, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen.